gagamitin ko po yung slides ko na pahayagang pampaaralan sa Filipino. But still, we're going to have it in English and Filipino. So I just use this Filipino para ma-inform ang karamihan sa ating mga teachers dahil alam natin na madalas English yung medium ng newspaper na ginagamit natin. Okay, so my topic will run in layouting of newspaper. So I'm going to give tips in layouting, kung ano ba yung mga dapat at hindi dapat ginagawa sa pag-layout, ano ba yung mga techniques para magkaroon ng kaaya-ayang layout yung ating mga newspapers. But and of course, I'm going to give some brief information tungkol sa mga guidelines pagdating sa newspaper category. So let's have first the DepEd Memo number 176 series of 2019. So ito po yung nahanap ko na latest na NSPC guidelines. This is for 2020 NSPC guidelines. Okay, so here are some of the general guidelines for the selection of the best sections and layout and page design category for the newspaper. So hanapin nyo lang po itong DepEd memo na ito and hanapin nyo dun sa page 26, enclosure number 4A po siya. So nandito po, nakalaman po dito yung mga general guidelines. So bakit ko po ito pinipresent sa inyo? Di ba bago dapat tayo sumabak sa isang laban, kailangan nating alamin muna kung ano yung papasukin natin, parang ganon. So dito sa newspaper naman, same attack din tayo. Ano ba yung hinahanap? Ano ba yung kailangan? Ano ba yung mga dapat at hindi dapat? At dahil naglalabas naman ng guidelines, excuse me, ang national, ng central office. So, aralin natin na free naman tayong i-download itong DepEd memo kaya yan. So yan, naka-include dyan yung mga guidelines sa editorial section, sa news section, features, sports, ayan, science and technology, layout and page design category. And then, andito naman yung kanyang score sheet sa enclosure number 4B. So yan po siya. So if you want to scrutinize the guidelines together with the score sheets para alam natin yung kailangan nating i-target at ma-self-assess natin yung ating mga binubuo na mga school paper. Ayan. Basahin lang po natin ito at intindihin. Okay. So now, yeah, let's go in this. Matuto sa paglikha ng pahayagang pampaaralan. So sa sesyong ito, ang mga kalahok ay inaasahang malalaman ang mga bahagi, maintindihan ang paraan ng paglikha ng mga nilalaman, at matutuhan ang mga paraan kung paano makabuo ng isang dekalidad na pahayagang pampaaralan. So hindi lang tayo matututo kung paano bumuo ng newspaper, kundi matututo tayo kung paano bumuo ng isang quality newspaper. So meron siyang dagdag. So ayan. So ito yung mga parts ng newspaper. So nandyan yung mukha ng pahayagan. So sinali ko po siya. Dahil ito yung banner page na tinatawag. Balitang pahina, balitang opinyon, pahinang balita, pahinang opinyon, pahinang lathalain, pahinang agham at teknolohiya, at pahinang sports. So dumako muna tayo dun sa mukha ng pahayagan. So ang nakikita nyo po ngayon dito ay mga halimbawa ng mukha ng pahayagan or yung banner page na tinatawag. So, ito ang pinakaunang pahina ng pahayagang pampaaralan. Makikita rito
ang mga pangalan ng pahayagan. Isa-isahin po natin yan mamaya. Impormasyon tungkol sa pahayagan. Nandyan po yung paaralan, lugar, buwan ng paglimbag, tomo, at issue. Susunod po yung banner photo. Yung pinakamalaking larawan sa pahina. Banner news, pinakamalaking balita sa pahayagan. Iba pang mga larawan at balita, ang infographics at emblem na kung saan ay optional po sila. Ayan. Lumako tayo sa pangalan ng pahayagan. So sa pagbuo po sa pag-layout po ng school paper name, madalas 'di ba kung ano na yung nadatnan natin na layout nung newspaper name natin or yung nameplate na tinatawag, 'di ba yun na yung ginagamit natin. So isa sa mga tip na pwede ko pong i-share sa inyo, dahil hindi naman po kasalanan na magpalit ng layout and design, ay pwede po nating i-enhance, improve, i-modify yung ating nameplate based po doon sa layout and design concept na ating mabubuo. So dito po, unahin po natin ito, tribu. So ayan. So pansin po natin sa tribu, nakapaibabaw po siya sa isang brown colored na box. Tapos meron siyang yung tribu naka-outline sa cream. Tapos yung sulat niya close to maroon. Tapos yung letter T, capital letter. Yung letter B, capital letter din. Actually, ito pong nameplate na ito ay modified na. Modified na po iyan mula doon sa una niyang layout. And then yung una niya pong layout, hindi po siya ganito na may lowercase. Yung dati po, uppercase po lahat. Ang ginawa ko po, ipinaalong ko sa aking school head kung pwedeng i-change yung layout and design concept no nameplate, and pumayag naman po siya. So on that moment, yun, pwede ko minodify na po namin. So dito naman po ang gintong tala. Dito naman po sa ang gintong tala, dahil ako po yung school paper advisor na nag-pioneer nitong newspaper na ito. So nasa atin po yung decision sa paggawa ng nameplate. Yan. So gumamit lang po kami dito ng impact, and then color green na font. Color green siya, yung font niya. Tapos yan na yung nameplate. So yan. Ang tip ko po sa pagbuo ng nameplate, make it just simple na mababasa siya ng reader at maging catchy yung dating nung nameplate natin na unang tingin pa lang alam mo na yan yung nameplate. So balikan natin yung ito. So as you can see here po, diba? Sa unang tingin mo, ang gintong tala yung lilitaw dahil siya yung naiiba. Yung font style, yung font color. And then dito naman sa tribu, yan. So kita mo din siya agad dahil siya yung may pinakamalaking font size. Tapos siya yung may kakaibang font color. Tapos yung font style niya. Tapos meron pa siyang outline. Kaya kitang-kita agad. So wag nating tanggalin yung idea na ang goal ng nameplate ay magsilbing pangalan nung dyaryo. Kaya i-push natin na dapat kitang-kita siya agad. Okay? Impormasyon tungkol sa pahayagan, newspaper information. So nandito po, yan. Unahin po natin dito ang opisyal na pahayagan ng mga mag-aaral ng Dogger Settlement Elementary School, Distrito ng San Clemente sa ngayon ng probinsya ng Tarlac. Hunyo hanggang Agosto 2019, Tomo 1, Issue 1. So ayan. Tapos yung isa naman, ang
Opisyal na pahayagan ng Katnag Elementary School, Lalawigan ng Tarlac, Hunyo hanggang Nobyembre 2016, Tomo 1, bilang 1. So napansin natin na medyo may pagkakaiba sila ng laman. Tukuyin muna natin yung kaparehas. So nakasulat dyan yung pangalan ng school, ng paaralan. Nakasulat dyan yung province, Lalawigan ng Tarlac. Nakasulat dyan yung scope ng yung date na nasakop ng or yung months na nasakop ng dyaryo. Tapos yung year. And then tomo at dito bilang dun sa kabila issue. So may mga ibang mga words na hindi nakuha mula sa taas dito sa baba. So basta ang target naman po natin ay malagyan siya ng name ng school, tapos kung anong province, lalo na kung ang goal natin ay makipag-compete sa higher press conferences kagaya ng regional and national. Ayan, kailangan nating lagay yung name ng division natin. Pwede naman, kagaya dito sa taas, meron siyang distrito. Pwede naman po yun. Allowed naman po. Okay, next po ay ang banner news. So, ayan. Wait lang. Tama, banner news. So, ito po ang tinatawag nating banner page. Ulit, yan. Banner page pong tawag dyan. Yung first page ng ating newspaper. Ngayon, pag-usapan natin ang banner news. Lumako tayo dito sa, ayan. So, ito po ang banner news dito sa ating unang banner page. Masasabi natin na ito yung banner news dahil siya yung may pinakamalaking font ng headline. Yan, so siya yung emphasized. So ngayon, so hindi lang po sa pag-layout yung i-share ko sa inyo ngayon. I-share ko rin po sa inyo kung paano bumuo ng mga quality articles. Yan. So sa pagbuo ng mga quality articles, wala namang sekreto kasi alam naman ng lahat yung parts. Yun nga lang, ang hindi alam ng lahat, yung strategy, tapos yung strategy sa paano ba? Sa pagbuo nung nilalaman. Kung paano niya kung paano niya gagawan ng konsepto yung bubuing article, kung paano niya aatakihin yung pagsulat ng article. So yun yung mga pwede kong i-share po sa atin ngayon. So basahin muna natin dito sa part na to. Magkaiba, magkaisa. Ang tawag po sa part na ito ay hammer. So hindi po siya headline. Ang headline po natin ay magkakaibang pangkat, pinagbuklod ng SPG. So paano mo siya ma-identify na ito yung headline? Sa Filipino man po or sa English, iisa po yung pattern niyan. Meron po tayong subject, tapos yung verb, tapos yung object. Pero minsan din, subject and verb lang. Dito, magkaiba, magkaisa, wala pong nailabas na thought, wala pong nailabas na diwa mula dito sa dalawang salita na ito. Usually, ang mga hammer, sila yung susuporta dun sa headline para mas lumitaw yung naisiparating nung balita. Kasi kumbaga ito yung mga natin ito yung mga ipapaharap natin kaya dapat sila yung visually appealing. Yung unang tingin pa lang na at a glance, makukuha na yung attention ng reader. Okay? So next. Sa pagbuo naman po ng konsepto pagdating sa paggawa ng mga articles, ito po yung tip na pwede kong maibigay. Una po, talagang kailangan natin ng problem. Siyempre, sa school dapat maghanap ng problem. Isang problem sa school, nabibigyan natin ng solusyon. And then, ang technique doon, kailangan nating
gawing unique yung solution para dun sa problems na meron sa school. Okay, take note po, localize po dapat yung balita. So yun po yung pwede kong share sa inyo ha. Localize po yung balita, naka-school-based po siya, pero dapat meron siyang mga Republic Act or mga DepEd orders, DepEd memo na kalinya. So tingnan po natin itong balita na to. Ito po yung lead. First paragraph po ito. Matapos maitala ang pinakamalaking bilang ng kaso ng bullying at diskriminasyon sa loob lamang ng 2 buwan, pinagtibay ng Supreme Pupil Government o SPG ang pagdiriwang ng Araw ng mga Katutubo sa Duaguer Settlement Elementary School o DRES, Agosto 9, Biyernes, sa pamamagitan ng pagtatanghal ng mga katutubong sayaw. Okay, so sa lead, nasagot po natin dyan yung who, what, where, when. Tapos meron din why and how. Ngayon, paano natin aayusin yun? Pansinin po natin yung phrase na to. Matapos maitala ang pinakamalaking bilang ng kaso ng bullying at diskriminasyon sa loob lamang ng 2 buwan. So ito, sasagutin niya po yung why. Ngayon, paano nyo pa po i-improve yung part na yan? So, inuna natin dito yung why. Hindi natin inuna yung ano. Na usually, inuuna dapat yung ano, di ba? So, isa ito sa mga technique na pwede ko pong share sa inyo. Para makita po kaagad yung problem. Para makita po agad kung ano yung sinusolusyonan. Parang ganon. Ngayon, pansinin natin. Para mas magkaroon ng dating, hanapin natin yung mga data na or yung mga information na kakaiba or makakapagbigay ng bang doon sa balita, na magbibigay ng ingay doon sa balita. Pansinin natin ito, yung pinakamalaking bilang ng kaso. From the word pinakamalaking. So magbibigay siya ng extreme na idea. Tapos sa loob lamang ng 2 buwan. Ayan. If you are going to connect the ideas na mababasa mo pa lang yung mga words na ganyan, magkakaroon na siya ng big impact dun sa nagbabasa. So yun po yung isa sa mga technique. So next, nandito po yung pinagtibay, ano, then sino, may ano po ulit dito, saan, kailan, paano. So ayan. So next paragraph. So this is the lead. And then next paragraph is transition. Isang sentence na magbibigay ulit ng information supporting yung ating lead. So inanunsyo ni Ginang Luz Biminda Timonderin na mahalagang ipagdiwang araw ng mga katutubo bilang pagbibigay pugay sa mga sinaunang lahi ng ating bansa. Next. So tapos na tayo sa lead, transition. Next is quotation. Ani Ginang Monderin, walang sino man ang dapat na mangutya sa bawat isa, lalo na sa mga kapatid nating mga Aita dahil sila ang mga naunang lahi ng ating bansa. Yan. Sorry for the extra quotation here. Yan. So mali yung part na yan. Doon lang dapat. Okay, so lead, transition, quotation. Pansin natin, LTQ, lead, transition, quotation. Tandaan natin yung kwan natin na yon. Acronym natin. Tama ba acronym yon? LTQ. Yung transition natin at saka yung quotation natin na magkasunod, nanggaling sa iisang idea. And then, another transition. Inanyayahan ni Ricanel Fabros, SPG President, ang lahat ng mga mag-aaral ng DRES na bigyang pugay ang mga kamag-aral na Aita na sa pamamagitan ng pagsayaw sa salyo ng isang awiting makabayan. And then, another quotation. So, LTQTQ.
pakita natin ang ating paggalang sa ating mga katutubo sa pamamagitan ng pagmamahal sa kanila at pagtanggap bilang bahagi ng komunidad. Ani Fabros. Ayun. So mayroong nagbigay ng kanyang interview. Mahalaga po ang interview. Nagbigay ng interview. Kaya kinote dito. Siyempre yung highest na authority sa school, si principal. Tapos next, sa bata naman. So magkabilang panig yung in-interview para hindi siya one-sided. So dyan yung bata. So kung may guro, may bata din na interviewin. And of course, kailangan coherent yung mga tao na interview na ni dahil bata, kahit sinong bata na. Although pwede naman. Pero syempre, para mas maging strong yung nilalaman ng iyong news o yung article mo, kailangan akma dun sa target na idea kung sino yung i-interviewin. At dito, SPG President. Dahil yung balita natin, pinagbuklod ng SPG. Kaya syempre, SPG din yung interviewin. Okay, so L, T, Q, T, Q. Another T, transition. Pansinin po natin to. Ayon sa datos ng Dress Guidance Office, umabot sa 42 kaso ng bullying ang naitala sa loob lamang ng 2 buwan at 90% mula rito ay kaso ng diskriminasyon sa mga katutubo. Ang tawag po natin dyan ay data. So may data tayo, nag-research tayo. So importante po ang research sa pagbuo ng isang quality article. And take note, localized po yung kanyang data galing mismo sa school. And nagbigay siya ng mga numbers. Importante po yan. Mga percentage, numbers. Okay, next. Another quotation. Hindi naging magandang pasok ng unang 2 buwan ng pasukan dahil sa napakataas na kaso ng bullying. Kaya naman, malaking pagkakataon ang paggunita sa araw ng mga katutubo upang may paliwanag sa lahat ng mag-aaral ang kahalagahan ng paggalang sa mga Aita bilang sinaunang lahing Pilipino. Dagdag ni Ginang Monderin. So bumalik tayo doon sa kay principal. So pwede po na ganun yung mangyari. Next. After quotation, ito na yung end sentence natin. And paragraph, last sentence, and a transition. Ipinaliwanag din ni Ginang Monderin sa programa ang nilalaman ng Republic Act No. 8371 o ang Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 na naglalayong protektahan ang mga katutubong Pilipino kasama ang kanilang kultura at komunidad. So yun yung last sentence natin. At isa po siyang Republic Act. National scope po yung kanyang tinira. Diba? So ganun po tayo gumawa. Kompleto sa Ricardos po. Ano po? Lalo na po kapag ito yung mga banner news natin or yung main na article natin sa page. Ganun po yung atakin natin. Okay? So next po, yan. Lumako tayo sa infographics and emblems. So pansin po natin dito, ito po yung tinatawag nating infographics. Information in a graphic. So ito po yung paborito kong ginagawa sa newspaper, maglagay ng infographics. Usually, or mostly lahat ng pages na binubuo pa namin, nilalagyan pa namin ng infographics kasi dagdag accessory siya, pampaganda siya doon sa excuse me. Pampaganda siya doon sa page lalo na kapag layout and design ang inilalaban mo. And it will make the newspaper more appealing kasi kapag nakuha mo yung visual yung unang tingin pa lang ng Judge A, nakuha mo na yung attention niya. Dahil sa mga infographics na magaganda at informative, talagang winnable yung newspaper natin. And maging unique po tayo. Yun kasi yung susi. Aside doon sa pagiging unique sa mga kwento,
maging unique din tayo sa layout and design natin. So dito, naisip kong gawing infographics yung mga raw pictures mismo. And then, ayan, clean-up lang namin. And then sila na mismo yung ginawa naming mga images or doon sa ating infographics. So, ayan. And make sure na sa paggawa ng infographics, kailangan namimit natin yung objective niya na magbigay ng data kahit na wala kang nababasang explanation doon sa nilalaman ng infographics. So dito, as you can see, mayroon tayong mga percentages tapos nakaturo mismo doon sa bata. So kahit wala yung mga names na yan, pwede mong ma-identify. Yung Aita, Ilocos, Kapampangan, Igorot, pwede mo silang i-identify unless you're going to limit yung mga ethnic groups na nandyan. Ano po? And don't forget ito, yung title ng infographics, kung saan mo kinuha yung data, and then yung date, kung kailan mo siya kinuha. Okay po. Sa emblem naman po tayo. So, dito sa tribu, ang kanyang emblem ay ito, yung pluma. This is originally made po by yours truly. Nagkaroon lang po tayo ng inspiration na parang pinagtingnan kung paano babuuin ng isang pluma. And then gumawa tayo ng sarili nating position, tapos yung kanyang mga feathers. Ayan. Mas maganda yung newspaper kapag original yung mga emblems po natin. Ina-allow naman po tayo na mag-download ng mga emblems, pero as a layout artist, kapag ako po yung mag-judge, of course, I will go to those who are making their original emblems. Kasi doon mo makikita na pinag-effortan yung layout nung dyaryo. Lalo na kapag layout and design yung nilalaban natin. So dito, downloaded po ito. Yan, 2016. Parang isang taon pa lang ako noon sa pagdidyaryo niyan. Downloaded po ito. Pinagpatong-patong ko na lang po yan. Ayan. So ito, yan, logo ng school. Ang advice po sa amin, wag na lang pong ilagay. So sundin po natin kung yun yung in-advise. Wag na lang po nating ilagay yung logo ng school. Kasi kagaya dun sa collaborative desktop publishing, di ba hindi tayo naglalagay ng mga logo and seal na pwedeng mag-distinguish sa ating newspaper. Gawin din po natin yun doon dito sa newspaper competition. Okay. So that is for the infographics and emblem. Ngayon, lumako na tayo sa balita, pahinang balita. Nilalaman nito ang mga balita tungkol sa mga pangyayari sa paaralan at mga balita sa komunidad na konektado sa paaralan. Ngayon, unahin po natin yung layout and design. Balik po tayo sa tribu. Ang concept po natin dito ay circles and waves. Napansin niyo po may wave dito. Circles and waves. Kaya sa loob, maging consistent po tayo. So consistency is the key. Tapos pansinin natin yung photo dito sa una. Yan. Mga maliliit na details pero mahahalaga po yung mga yan. Ipinatong ko po yung text box dun sa picture. Dahil yun yung gusto kong style na gawin. But don't forget na dapat walang sacrifice ng mga images na pwedeng matakpan, lalo na yung mga symbols natin sa ating photos. So, pagdako natin sa pahinang balita, yung mga photos ganun din. Yung mga text boxes natin, nakapatong pa rin doon sa photo. And here. So, consistency is the key. Ayan. So, andito din yung ating infographics, bilog ulit. And dito yung kanyang information.
And then don't forget the folio o yung runner. Nakasulat yung pangalan ng newspaper, kung pangalan ng page, page number, and yan, yung scope ng na-publish na dyaryo. Now, dahil naituro ko nakapagbigay na ako ng tips pagdating sa pagsulat ng article, especially sa news. Tip naman, doon sa concept na bubuuin nyo sa isang buong page. Ito po technique lamang na ginagawa ko and I found it effective naman kasi consistent naman po before yung ating mga pages pagdating sa division and sa region. Yan. Sa national kasi talagang suntok sa buwan doon. Pero yun, sumasabit pa rin naman. So napansin ko po, dahil ito yung ginawa kong style. Sa isang page, kailangan ang iyong banner news doon sa page na yon at yung mga other news natin connected sa isa't isa. Pansinin natin. Indigenous Peoples Education, patuloy na pinalawig. So nag-focus tayo sa IPED. Kauna-unahang All Aita School ng San Clemente, suportado ng DRES. So ito na po yung hawak kong school ngayon, yung DRES Annex. Ito yung extension school ng Duwag, Maine, na kung saan ako galing. Ayan. Tapos, tignan natin. DRES nakiisa sa pagbuo ng indigenized IMs para sa Annex. So, parang follow-up news siya nung banner news. Next, Project Love. Kumpletong pinagtapos ang batch 2019. Pagpapanukala ng programa sa DRES Annex, aprobado na. So, another developmental news na tungkol sa IPED. Diba po? So, ganun yung napansin ko. Ganun yung ginawa kong style and I found it effective. So, pwede niyong subukan, pwede niyong gawin yung ganung atake. Kasi, ang isa naman sa naisip ko, kasi kung ang inisip ko ako, kung ako ba ang magbabasa nito, magugustuhan ko ba? So, ganun we're going to put their other person's feet on our own shoe na lang. Ganun na lang yung gawin natin. So, kung ako bang magja-judge nito, syempre, iset mo yung mind mo na hanapin mo lahat ng mga flaws na mayroon. 'Di ba? Usually ganun tayo, 'di ba? So, etong part ba na to okay ba to? Pasok ba to sa standards? Ganun, questionin natin yung natin, sarili natin gawa, self-evaluation, yung gawin natin. Okay? Next. Balitang opinion. Tingnan natin to. Editorial. So, this is the opinion page and this is the editorial article. Magkaiba, magkaisa. Diba nabasa na natin yan? Andun siya sa, diba, sa hammer ng news doon sa banner page. Isa sa mga technique naman na ginagawa po namin dito sa opinion page, kung ano yung banner news namin doon sa banner page, yun po yung usual na ginagawa naming editorial article. So meron pa ring connection para hindi lumayo yung ideya na nakikita or nababasa ng reader. So yun po yung technique namin na pwede kong i-share sa inyo. And then meron tayong column article dito. And then this is a survey poll na nangyari ay para mukha na siyang infographics, di ba? Ayan. So, andun yung folio. And dito yung masthead o yung pamatnugutan. Ayan. So, yan po yung halimbawa ng balitang opinion. Hindi tayo umalis doon sa idea ng circle. As compared dito, ito talaga, mga panahon na tayo ay nag-aaral pa lang, mag-layout, talagang siksik na siksik, pansinin natin siksik na siksik, dahil naka-justify. Unlike dito, ang dami niyang mga white na mga spaces na ganyan,
And these are called white spaces sa newspaper para hindi siya magmukhang sea of gray. Yan. Pag sinabing sea of gray, punong-puno ng kulay gray dahil wala na siyang parang straight line na lang yung mga puti mo na makikita mo dyan. Unlike dito, flowy na parang makakahinga ka pag titingnan mo siya. So ang tip ko po sa inyo, left align lang po tayo, but still be consistent kapag nag-left align po tayo sa news page, syempre sa lahat na ng pages, especially in sports and in opinion page. Kasi sa feature and science and technology, meron tayong rule doon na we can break some of the standards na meron dun sa news, opinion, and sports. Some lang po some hindi po all ng mga standards. No po. So mamaya papakita ko po yung feature. So ayan, ito na yung feature. So nilalaman nito ang mga artikulong lathalain na maring naghahayag ng mga impormasyon ukol sa paaralan, mga tao, lugar, at iba pa na konektado sa paaralan. So ibig sabihin, pwede niyong ikwento yung community, basta connected siya sa education, connected siya sa buhay sa paaralan. Yan. So dito, pansinin natin ang gintong tala. Ayan, naka-justified pa yung layout. Yan, pero wag ka. Second place ng features yan sa region noon. Yan. Bumawi na lang sa content. So next dito naman po, ito. Ito na po yung nakasali po ito sa 2020 NSPC and ito po yung champion sa pahinang lathalain sa elementary Filipino. Yan. So gusto ko pong i-share sa inyo yung nilalaman niya. Ang lihim sa likod ng lupain. So dun sa title pa lang, gagawa na tayo ng ng entrada natin na napasabog by using ano bang tawag doon? Figurative languages, figures of speech. So ito, may pare-paras na letter L para magandang pakinggan. So yun. Aralin natin yung ating figurative languages at i-apply din natin yung mga nandun dito sa feature space, sa ating mga articles sa feature. So ayan. Siyempre, sa photo din. Bawi din tayo sa photo. Ayan. Maging unique tayo. Dito, madalas, ang naririnig ko ay mga AITA kasi madalang yung mga school na may mga AITA learners. So, hindi naman porket AITA sila ay tama, AITA sila, unique yung magiging kwento natin dahil maiilan. Pero it doesn't mean na we have ordinary type of people doon sa ating school. Hindi na pwedeng maging unique yung mga yon. Hanap tayo ng unique na story tungkol sa buhay na pwede nating i-connect sa education. Yan. So dito, ang story po nito ay tungkol sa ancestral domain na very intriguing that time. Ayan. Kasi yung kwento, sino nga ba yung nauna doon sa place at bakit nagkakaroon ng sabihin na natin tribal war dahil sa discrimination na kung sino daw yung nauna doon sa place. Ayan. May mga eksena na pinapaalis, parang ganon. So yun yung atake dito. So basahin natin yung content para magkaroon tayo ng kaunting idea na pwede ko pong may share sa inyo. So ang atake din natin sa nilalaman natin sa features, LTQTQT din. Para magkaroon pa rin tayo ng interviews at mag-research pa rin tayo. Kasi mahalaga po yung mga yon. Kung aralin natin yung guidelines sa nationals, yung NSPC guidelines, yun, nakasulat po doon. Meron din tayong mga data, importante po yung mga yon. Ang pinagkaiba lang po is yung delivery na kailangan nating
bigyan ng flavor yung article through the use of words that will create an imagination na kung saan parang yung reader ilalagay mo siya doon sa mismong kwento nitong yung kwento na sinulat mo, na mai-imagine niya yung nangyayari. Parang nagkakaroon siya ng imagination habang binabasa yung article. So, basahin natin. Bilang kanlungan ng mga katutubong Aita sa San Clemente, hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang duwag bilang pinakamataas na bahagi ng lalawigan ay nag-uumapaw sa kultura at mga likas na yaman. Ngunit sa kabila ng mayaman nitong pagkakakilanlan, nagkukubli ang mga lihim na dapat nating bigyan ng pansin. Yun, yung lead. Pansin natin, of course, this is a school paper for elementary. So yung mga words natin, hindi siya dapat lumayo dun sa context ng elementary. So sa secondary din, ganun din dapat. Huwag tayong lumayo dun sa vocabulary na meron sa mga secondary. Okay. So dito, pansinin natin yung mga words. Magbibigay siya, maglilid kasi yung mga words sa intriguing na idea. Kung alam nating laruin yung mga salita, wala tayong problema doon. Okay. So meron tayo dito, ayan, mga subheadings, sa mga titles pa dito sa loob. Pwede po yung mga ganyan. So ayan. And then, ayan. Kung malakas yung ating lead, dapat mas malakas yung ating kicker o yung last sentence. Sa kabila ng mayaman na pagkakakilanlan, nagkukubli ang mga lihim ng lupain ng duwag na dapat bigyan ng pansin. Sa mga mata ng mga batang Aita ay dapat na magising ang diwa ng kanilang pagkakakilanlan sa kanilang sarili para sa kanilang kinabukasan. So ayan. So para siyang concluding statement na nagbigay ng suggestion, but still concrete yung kanyang conviction doon sa pagsulat. Doon po tayo. Ayan. Sulat halain. Ito naman po sa Agham at Teknolohiya. So sa Science and Technology, dahil ang aming style ay ginagawa po naming centerfold, yung Science and Technology, ayan. Nasa centerfold po siya. Usually, ang aming ginagawa sa centerfold, sa Science and Technology, mga science feature type. But, yun nga, yung style natin dun sa news, na in-apply natin sa feature, ganun din yung ina-apply po namin dito sa aming science page. Okay. So problem solution po ulit tayo. But here on this story, we have here the development DevCom. Kasi nagkakaroon tayo dito ng in-depth analysis tungkol dito sa nangyayari dito. Yan. Paglaho tungo sa pagbabago. Ang pakikibaka ng kalikasan para sa daan. Yan. So kung napasyal na po tayo sa Duwag, pansin natin ang ganda na po ng daan doon. Pero ang dami pong mga kwento sa likod nung magandang daan na yon. At isa na po ito, doon, ito. Yan. Yan po siya. So we can also include editorial articles sa science. Mga science news natin. So ito po, ito naman po yung aming first na nairating sa NSPC, 2017 NSPC sa Zamboanga.
ang Gintong Tala. Sa Katnagal Elementary School pa lang po ako noon dito. Yan. San Clemente para sa 5 tatak ng agham at teknolohiya. So dito po showcase po namin lahat ng mga science and technology ideas and concepts na meron po sa San Clemente. Still, yung style ng pagsulat dito, ganun pa rin po kagaya dun sa news at sa feature. Dito naman po ang showcase namin, we have here the agriculture, we have here the engineering, food, tourism, yan. Sa technology natin. Yan. So, iba-iba. Kaya siguro siya nakasabit sa 3rd place. Okay. Next, yan, sports. Ito yung palagi kaming ligwak dito. So, dapat maglalaman po siya ng balitang sports, editorial sa sports na may cartoon at mga artikulong sports na maaring naghahayag ng mga impormasyon tungkol sa paaralan, mga tao, lugar, pangyayari at iba pa na konektado sa paaralan. And take note of the layout. Kung pansinin natin, para siyang symmetrical doon sa ating layout sa banner page. So, yun po yung isa sa mga typical standards na sineset sa layout and design para magmukha, para hindi, ang goal po kasi niyan, dahil isang dyaryo siya, dapat meron siyang iisang mukha. So, para ma-meet natin yon, yung layout natin, pagmukhain natin na coherent sa isa't isa per page. Okay po. So next po, yan. So sa pagpili ng kulay, ako po personally, sa pagpili ng kulay, kumukuha po ako mismo dun sa banner photo ng color. So sa Adobe InDesign, meron kasi siyang command na color picker. So kapag click mo yon, itapat mo lang yung cursor mo doon sa color na gusto mong piliin, tapos mag-a-appear na siya sa color palette mo at pwede mo na siyang gamitin na color swatch. Yan. So here we have brown, cream, and red. Dito naman po, we have here the green. Yan. Pero dito hindi pa ako ganun ka doon. Pagdating sa color choice, ayan, hindi pa ganun ka firm yung nalalaman natin. Kaya talagang totoo na always empty your cup so that make your cup half filled so that you can still put more learning while you're along the way. Kasi kung pupunuin mo na agad at you're going to close your cup at hindi ka natatanggap ng new ideas, hindi tayo mag-grow. Kaya dapat always make your cup half filled lang. Okay? Next, pagpili ng typography. Sa pagpili ng typography, ang goal lang natin naman ay maging readable yung mga sulat natin. Iwasan na lang po natin yung mga cursive lalo sa news, sa sports, and sa editorial. Pwede tayong gumamit ng mga cursive doon sa feature and science, but still making sure that those fonts are readable. And ito po yung isa. Kung dito sa headline mo, gumamit ka ng sans serif o yung mga walang buntot, doon sa loob, gagamit ka ng serif o yung mga may buntot. So yun yung usual na ginagawa. But sometimes, may mga nabibreak na rule. Kagaya din dito, medyo na-break yung rule kasi dito, gumamit ako ng serif, yung may mga buntot-buntot. Pero sa loob, gumamit ako ng sans serif. So, okay naman, pumasok naman siya nanalo naman siya sa layout. So talagang taking risk can lead you to success din. Ayan. Kasi minsan kapag nagdi-discover tayo, pumapasok yung mga natin, yung mga ideas natin. Pero minsan din, yung sobrang pagtitake ng risk,
maglilid din doon sa downfall, which we also experienced that. And that is a great learning din. Yan, mga larawan. Make it sure na yung mga pictures natin sumusunod sa standards ng photojournalism. May subject, may action, may emotion. Yan. Okay. Ito yung mga dapat natin tandaan sa paggawa ng pahayagang pamparalan. Kagaya ng nasabi ko po kanina, laging isaisip na mas nakakakuha ng atensyon ang mga pahayagang pamparalan na nagtataglay ng natatangi, kakaiba at walang katulad na nilalaman at anyo. Yung uniqueness po talaga yung pinakamahalaga. Kasi kung meron na tayong kapareha at tayo ay nakikipag-compete, syempre, hindi na tayo pipiliin kasi may kaparehas tayo. Ano po? Okay, so I'm going to share to you our journey naman po sa school paper category. So we started 2015. Yun din po yung time na nag-start si Sir Joel, nagpa-training. So I attended copy reading and headline writing. So yung isa sa mga one pa talaga new sa aking idea. Although, nung pumasok ako ng DepEd, wala pa akong ganong kadaming ideas sa campus journalism. Actually, yung kapatid ko lang, ayun, na nasa DepEd na rin ngayon, siya yung nag-share sa akin ng mga sa ideas sa paggawa ng newspaper dahil nasa college publication siya that time. So, ayan. So, layout niya po ito noon. Siya po yung nag-layout dito. So sa DSPC, yun, first time namin sumali and yun, may award din agad, 3rd place po overall sa DSPC. And then, sinuwerte, nakapag-RSPC po agad sa Aurora naman po yan. And 4th place po sa Best Opinion page, ito po siya. And then 10th place po sa Features page. Next, 2016, so tuloy-tuloy na po. Yan. So English po yung kanina. Ito, may Filipino na po kami. So kampiyon po yung Filipino namin sa DSPC. And then 3rd place naman po overall yung English po namin. So tignan niyo, may halos magkamukha ng layout. So yan po yung iwasan natin. No po? Kung dalawa yung dyaryo natin, iwasan natin magkamukha yung layout. And then, yan, dahil pinagalitan tayo noon, dahil sa pagkamukhang layout, pinalitan natin yung layout. So sa RSPC, 7th place, pinakamuhusay na pahayagang pampaaralan sa Filipino. So 7th place na po siya. And then, ito na po yung NSPC, yung Science and Technology. Actually, ito pong Science and Technology page na yan, 5th place lang po yan sa region. And then pagdating ng nationals, yun, natalo niya yung mga 1st and 2nd, 3rd, 4th. At siya, nahil na 3rd place. And this at this time po, tayo lang po yung merong panalo sa NSPC pagdating sa school paper category in the entire region 3. Yan, diba? Laking achievement po. And then, yan, eto na. Eto na po yung nasobrahan namin sa pagtitake ng risk. Ito na po yung sinasabi ko kanina. Sobrang sa pagtake ng risk, ang dami na sacrifices ng mga standard sa layouting, standard sa pagbuo ng dyaryo. So still, champion pa rin siya sa DSPC, yung Filipino. And then ito naman sa English, 5th place. Pero nung RSPC wala, ligwak po lahat. Talo po lahat ng pages. Dahil nga po yun, nasobrahan sa pag-take risk. Ang natutunan naman po namin doon, if you're going to take risk intelligently, na huwag tayong lalayo dun sa standards na sinet. No po? Lalo na dun sa content. And then, ayan, nalipat po ako ng school, napunta po ako sa isang AIDA school, and then yan, new and fresh tribal bulletin. Ito po yung complete name ng tribu. Yan. Binuo po namin that time. So DSPC, 2nd place po siya, best school paper in Tarlac Province. English lang po yung naisali namin. So dito po namin start yung mga curves and circles. Ang inspiration po namin dito ay magazine. So ayan. So ito po, hindi po ito edited, hindi po ito enhanced. Ang ginawa lang po namin, clean up lang po namin ito, itong box dito. But still, itong background po na yan,
Totoo po yan. Actually, nandiyan yung San Jose dyan sa part na yan. Yan ang San Jose pag ganun. Kitang-kita po dyan sa duweg ang San Jose. And then, sa RSPC po, ayan, champion po siya sa layout and design, which is first time po namin manalo ng championship sa layout and design sa region. Ang napansin ko naman po dito, yun nga, dahil sa uniqueness ng layout. And then sa photo, ang laking bagay ng photo talaga pagdating sa layout and design. And then sa NSPC, hindi na kami nanalo ng layout, pero third place po kami sa news page. So yung mga shinare ko kanina sa inyo, third place po yung mga ideas na yon. Third place din po sa science and technology page. Tignan nyo naman yung layout niya. Mukha na siyang infographics. Mukha na siyang infographics dahil sa flow and sa style. So, yun, pwede pala siya. Nakaka-catch siya ng attention. So, yun, ginawa namin. And then, it was hailed as 6th best school paper in the Philippines. The only school paper din po sa Region 3 na nakapasok ng overall. Kasi meron po tayong mga kasama this time na mga nanalo ng mga pages din. Pero hindi na po sila nakapag-overall. So, yan. Diba? Punta ng 2019, ito na yung last na DSPC. Ito, inulit ko na naman yung kasalanan ko noon. Nagparehas na naman ng layout dahil wala nang oras mag-layout. Kaya ayan. Dahil sa kagustuhan na mag-entry ng dalawang dyaryo. Yun. But still, yan. Fourth place, parehas overall sa DSPC. Hindi na po natin ginol dito na makapag-first place. Basta makapagpasa lang ng dyaryo para hindi lang pagalitan ni Sir Joel that time. Nagpasa na. And then RSPC, dyan na po kami nag-change ng layout. So, ayan. And then change na po kami ng ayan, style dito sa nameplate. Second place po siya, best school paper in Central Luzon, etong English. And then, 6th place lang po yung Filipino. Pero pagdating ng NSPC, itong Ascender, nakakuha po ng 4th place as best features page in the Philippines po. Yan. Diba? I'm sure yung picture na naman po ang kumuha ng attention dito. Tingnan nyo naman po kasi yung picture, diba? Ang galing ng sakto, timing talaga. And this child is nag-aaral sa Dogger Settlement Elementary School Annex. Yan, sa annex siya. Pero yung itsura niya para siyang diba? Para siyang foreigner. And then, yan, ito na po siya. Yun, nasa NSPC champion po. And then, 6th place na po siya sa overall. And ayun, lumikha at magbalita. Huwag po tayong matakot na i-discover yung mga nakatagong talents natin as a school paper advisor. Huwag tayong matakot na mag-take risk. Huwag tayong matakot na iunat yung dalawang kamay natin sa iba pang mga opportunities at iba pang mga knowledge and skills na pwede nating matutunan. As a school paper advisor, we are tasked to mold learners who will become campus journalists and who will express freedom, who will have the chance to experience freedom of the press, freedom of expression, using yung tamang pamamahayag at syempre dekalidad na pamamahayag.